Good morning guys, good morning. Lakwachero here. Kumusta? Happy Sunday sa lahat ng ating mga kababayan. Sana okay lang kayo at nasa mabuti kayong kalagayan. Tayong pagkukwentuhan ngayon guys, yung mga issue sa lipunan na hindi natin nabigyan ng reaksyon sa nagdaang araw. So ngayon nagkaroon tayo ng time para magkaroon tayo ng kaunting komento sa mga nangyayari, mas especially sa issue ng bangayan ng mga vloggers ni Pangulong Duterte. Well, sa aking pananaw guys, it's normal sa isang pamilya na magkaroon sila ng misunderstanding or hindi pagkaunawaan, di ba? Nagpapakita lang yan na lahat ng mga Duterte supporters ay hindi sila orchestrated, di ba? Walang nagkukumpas sa kanila kasi mayroon silang mga kanya-kanyang opinion. May mga kanya-kanya silang understanding sa lahat ng mga pangyayari sa buhay ni Pangulong Duterte, no? Sa isang pamilya, meron talaga yung mga bangayan, palakasan. Gusto nilang magpalakas sa kanilang magulang, kanilang tatay, na sila yung tunay na nagmamahal sa kanilang tatay. It's normal, no? Pero yung tatay naman is pantay-pantay ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak. Ganon yan di ba? Napaka-unique. Kaya makikita natin na genuine yung kanilang pagtingin, ang kanilang suporta kay Pangulong Duterte. Kung i-compare natin dyan sa isang kandidato na nakaupo ngayon, kung siya ang magkaroon ng issue about sa mga babae, sigurado ako sigurado ako na marami talagang maggagalit at hindi bagay sa kanya, di ba? Ganon lang yan Kaya diyan mo makikita kung gaano ka-unique si Pangulong Duterte. Na sabi nga ni Basti, BBM, you never be loved, di ba? Kaya si Pangulong Duterte ang dami nagmamahal, di ba? Sa edad niyang yan, pinag-agawan siya. Napaka-unique, di ba? Pero advice ko lang bilang isang kapatid na wag nyo nang palalain yung issue, di ba? Kasi hindi na rin siya masyadong healthy. Kasi ang naapektuhan na dyan is yung reputasyon ni Pangulong Duterte. So kung ano man yung mga ipinalabas niya dyan, sakto na yon, tama na yon, di ba? At least naipalabas niyo na. Huwag nyo nang dagdagan para hindi siya mas lalong lumala. Ganon lang yan sa mga magkakapatid talaga, meron talagang ganyan. So dito naman tayo sa nangyaring magic ng Comelec sa mga nananalo na disqualified at saka sa mga natalo na pinapaupo. Ito yung pagpukusan natin ng mga issue. Yung mga national issue na pinagluloko yung mga taong bayan, di ba? Biruin mo yon, nanalo ka tapos hindi ka pinaupo. Tapos yung mga natalo, yun yung pinapaupo. So mag-focus tayo dyan sa mga issue ng lipunan. Huwag nating pagtuunan yung personal buhay ni Pangulong Duterte pagdating sa mga babae. Sila na mag-uusap doon, yung pamilya nila. Huwag na tayo makisaw-saw, di ba? Maharlika, banatbay, tama na yan. Huwag na kayo masyadong magsalita. Kasi kung pinapalala nyo pa yan, wala na, di ba? Hindi na yan healthy. Nagsalita na ngayon ang Korte Suprema, ang Supreme Court, no? Supreme Court mismo nagsasalita na hindi nila pinapayagan ang second placer, di ba? So very clear naman talaga, against yun siya sa
sa human rights, no? Violation yun siya sa karapatan ng pangtao eh. Kasi ang binoto ng taong bayan, yung isang congressman eh. Pero dahil nga sa issue ng citizenship, so disqualified nila yon. Kung ganun naman sana yung decision nila, dapat nilahat na nila. Marami naman mga kandidato dyan na ganun yung issue. Number 1 dyan, nung unang panahon, si Grispo, di ba? Citizenship din yun. Ngayon, si Erwin Tulfo, si Sylvester Stallone. Oh. Issue sa kanya yung citizenship, pero bakit pinayagang umupo sa Congress? Pinayagang tumakbo sa Senado. Ngayon, pinoproklima pa. So, dapat hindi sinisingle out ng kumilik yung kanilang mga desisyon. Dapat pantay-pantay kung ano yung nasa batas, di ba? Kaya ngayon, ang Supreme Court nagsalita na bawal yung second placer. Meron siyang sinight na mga cases ng mga nagdaang panahon. Ito guys, tingnan natin. Supreme Court nagsalita na. Sa isang makasaysayang desisyon, tuluyang ibinasura ng Korte Suprema ang tinatawag na second placer rule, kung saan pinipilit ng natalong kandidato na maupo sa pwesto kung madiskwalipika ang nanalo. Ayon sa Korte, walang batas na nagsasabing pwedeng italaga ang second placer bilang panalo. Dagdag nila, nilalabag nito ang karapatang bumoto ng taong bayan. Anila, the second placer rule undermines the people's choice in every election. Binanggit din ng Korte ang lumang kaso ng Geronimo versus Ramos noong 1985, kung saan iginiit na hindi pwedeng ideklara ang natalo bilang panalo, dahil hindi ito ang pinili ng nakararami. Ibig sabihin, kahit madiskwalipika ang isang kandidato, hindi automatikong uupo ang second placer, kailangan pa rin ng bagong halalan o legal na proseso. Kaya naman sa kaso ni Representative Benny Abante, kung sakaling tuluyang madisqualify si Joey Oy, ang kanyang katunggali na panalo sa pagka-congressman sa kanilang distrito, ay hindi pa rin maaring ideklara si Abante bilang kapalit ni Oy, kung ang pagbabatayan ang desisyon ng Korte Suprema sa pagbasura ng second placer rule. So, yung mga nagmamagaling na binabanatan si BP Sara dahil in-endorse na yung isang congressman at sinasabihan pang bobo si BP Sara. So, sino ngayon ang bobo? Si BP Sara o kayo, di ba? Masyado kasi kayong nagmamagaling at masyado kayong panatiko sa administrasyon ngayon. Kaya kahit na yung mali, ginagawa niyong tama. Ganun lang yan eh. Di ba? Sa dami-daming mga opinion nagsisilabasan sa kani-kanino mga legal luminaries at mga magagaling magsalita, isa lang ang may say dyan, Supreme Court. Di ba? Oh. Sa mga nag-aalipusta kay BP Sara, kayo ngayon ang mukhang tanga. Di ba? So, paano ba yan, Mr. Abante? Ipipilit mo pa ba yung kagustuhan mo na maupo sa Congress bilang isang congressman na wala namang dangal ang iyong pag-upo kasi aagawin mo lang yan sa isang nanalo? Or magmukha kanyang swapang, pinapakita mo lang na ganit ka talaga sa kapangyarihan, di ba? Abante ka, atras. Atras, abante, atras. Thank you so much guys for watching. Maraming salamat. Especially sa mga bagong subscriber ko sa YouTube, followers sa TikTok and sa Facebook. Thank you so much. Ingat kayo parati. Bye-bye. God bless everyone. Happy Sunday.